Baka iniisip niyo na ang pinakamahal na likido sa mundo ay langis o mga bihirang likidong metal tulad ng gallium. Pero hindi pa yan ang mga likidong pag-uusapan natin ngayon. Sobrang mahal ang mga ito dahil napakabihira nila. Sa ilang kaso, mahirap gawin ang mga ito at ang iba ay maaari magligtas pa ng buhay ng tao. Manatili hanggang dulo para malaman ang pinakamahal na likido sa planeta dahil ang isang galon nito ay nagkakahalaga lang naman ng 10 milyong dolyar. Una ay pag-usapan natin ang Dear Malfi Limoncillo Supreme. Baka hindi nyo pa narinig ang alak na ito dahil tanging mga super yaman lamang ang nakakainom nito. At hindi lang basta milyonaryo, mga bilyonaryo ang tinutukoy ko. Ang isang bote nito ay nagkakahalaga ng $35 million. Ginawa ito gamit ang mga lemon mula sa Amalfi Hills sa Italy. Ang bote ay may 3 diamante na may timbang na 13 carats at isang bihirang diamanting may timbang na 18.5 carats sa gitna. 2 bote lang ang ginawa nito kaya sobrang mahal. Kahit si Elon Musk siguro ay magdadalawang isip na bumili nito. At narito rin ang King Cobra Venom. Ang venom ay mapanganib para sa tao. Pero napakahalaga nito, ginagamit ito sa paggawa ng anti-venom, gamot na panlaban sa bisa ng venom. Ang kamandag ng King Cobra ay maaaring magdulot ng maraming komplikasyon at posibleng kawalan ng buhay. Isang patak ng kamandag nito ay kayang pabagsakin ang malaking elepante. Isipin mo na lang kung ano ang magagawa nito sa tao. Ginagamit din ito sa maraming iba't ibang karamdaman. Ginagamit din ito sa anti-wrinkle creams dahil meron itong protina na tinatawag na uvenin. Dahil dito, napakamahal nito. Ang isang galon ng kamandag ng King Cobra ay nagkakahalaga ng $136,000. At narito rin ang mercury. Ang mercury ay isa sa ilang metal na nagiging likido sa normal na temperatura. Napakamapanganib ito sa tao at maaari makalason kung mahawakan. Pero ginagamit natin ito sa maraming bagay tulad ng paggawa ng thermometer, barometer, baterya at mga kimikal tulad ng chlorine. Ginagamit din ito sa ilaw at electric switches. Bukod pa rito, ginagamit ito sa pagkuha ng ginto mula sa gold ore. Ang mercury ay nasa crust ng mundo at mahirap itong kunin, kaya napakamahal nito. Ang isang galon ng mercury ay nagkakahalaga ng $4,000. At narito rin ang Scorpion Venom. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahal na likido sa mundo. Walang iba kundi ang kamandag ng Scorpion. Ginagamit ito sa medikal na industriya. Nagagamot nito ang maraming karamdaman. Mahirap itong kunin dahil kaunti lang ang venom ng bawat Scorpion at delikado pa itong i-extract. Ang isang galon ng Scorpion Venom ay nagkakahalaga ng $40 million. At narito rin ang Scintillation Cocktail. Hindi ito isang fancy na cocktail na mabibili mo sa mga trendy na bar. Ang scintillation cocktail ay isang likido na ginagamit sa chemical industry. Ginagamit ito para sukatin ang aktibidad ng radioactive material. Ito lang ang likidong nagpapakita ng alpha at beta particles na inilalabas ng radioactive materials. Ginagamit din ito sa pagsusuri ng soil samples pagkatapos ng nuclear meltdowns. Halimbawa, ginamit ito matapos ang pagsabog ng Chernobyl nuclear power plant at Fukushima power plant sa Japan. Dahil dito, nalaman ng mga siyentipiko na hindi magiging ligtas bumalik doon sa mahabang panahon. Ang bawat cocktail ay gawa sa iba't ibang kemikal at napakadaling magkamali sa paggawa nito kaya madalas maraming batch ang ginagawa. Kailangang tama ang balanse ng daang-daang kemikal. Ang isang galon nito ay nagkakahalaga ng $210. At narito rin ang insulin. Ang insulin ay isa sa pinakamahalagang likido sa mundo at ang dahilan nito ay ang medical industry. Ang isang galon ng insulin ay nagkakahalaga ng $9,400. Ang insulin ay isang hormone na tumutulong sa katawan mong mag-absorb ng glucose mula sa pagkain. Ginagawa itong enerhiya ang glucose para gumana ang katawan mo. Nare-regulate din ito ang blood sugar levels at tumutulong sa pag-breakdown ng taba para hindi ka tumaba. Natural na gumagawa ng insulin ng ating katawan, pero kung may diabetes ka, ay hindi sapat ang nagagawa nito, kaya kailangan mo itong bilhin. Halos 10% ng populasyon ng US o 30 milyong tao ang may diabetes. Pero bakit napakamahal ang insulin? Malaking kita ang nakukuha ng medical industry mula rito. Kontrolado nila ang market dahil kung hindi ka makakakuha ng insulin ay maaari mo itong ikapahamak. Bukod dito, 3 kumpanya lang ang pinapayagang gumawa ng insulin, kaya kontrolado nila ang presyo at taon-taon ay tumataas ito. At narito rin ang horseshoe crab blood.
Baka hindi mo pa narinig ang tungkol sa horseshoe crabs, pero ang dugo nila ay sobrang mahal. Karaniwang kinukuha ang mga horseshoe crabs mula sa mga dalampasigan, tapos kinukolekta ang dugo nila. Pagkatapos ay pinakawalan silang muli para makagawa ulit ng dugo at inuulit ang proseso. Ang dugo ng horseshoe crab ay nagtataglay ng copper kaya kulay asul ito. Mahal ito dahil naglalaman ito ng amebocytes na ginagamit sa medical industry. Ang amebocytes ay kayang mag-detect ng toxic bacteria at ginagamit din sa paggawa ng mga bakuna. Ang isang galon nito ay nagkakahalaga ng $60,000 dahil mahaba at komplikado ang proseso ng pagkuha nito. At narito rin ng liquid gold. Karamihan ng tao ay bumibili ng ginto bilang solid, pero kapag natunaw ito, magkano nga ba ang halaga ng ginto? Ang isang galon ng liquid gold ay nagkakahalaga ng $3,500. Ang ginto ay tinutunaw at ginagamit sa maraming produkto. Siyempre, kasama na rito ang alahas, pero ginagamit din ang ginto sa paggawa ng electronics at computers. Ginagamit din ito sa dentistry, medisina at maging sa aerospace industry. At narito rin ang printer ink. Naisip mo na ba kung bakit mahal ang printer ink mula sa mga printer? Binebenta ng mga printer company ang printer sa mababang presyo at nalulugi sila sa benta nito, pero alam nilang kikita sila sa pagbebenta ng printer ink. Kaya naman ang mga printer ay gumagana lang sa parehong brand ng ink. Ang printer ink ay nagkakahalaga ng $2,700 bawat galon. Ang printer ink ay gawa sa carbon, iba't ibang uri ng dye, lubricants para hindi ito maipit sa printer, at mga kimikal para mabilis matuyo ang tinta. Pero bakit mahal ito? Sinasabi ng mga printer company na mahaba at komplikado ang proseso ng paggawa nito. Pero marami ang hindi naniniwala. Naniniwala ang iba na kontrolado ng mga kumpanya ang market dahil kapag bumili ka ng kanilang printer ay kailangan mo ring bilhin ang tinta nila. Kaya kayang-kaya nilang magtaas ng presyo.